Hello mga palangga, mga kapatid. Ito maganda po itong pangnegosyo mga palangga. Masarap na palaman at malambot na do. Kariman bread kung tawagin ito. Kaya wag na nating patagalin ito. Simulan na po natin. Madali lang talaga itong gawin. Di na kailangan ng oven. At pwede rin nating itong manu-manuhin. Ang una po nating gagawin ay magluluto muna tayo ng ating palaman. Para madali lang po ninyong masundan yung ating mga ingredients ng ating palaman, ay bisitahin nyo lang po yung ating caption. Ilagay po natin doon. Siyempre mga palangga, marunong na kayo nito sa pagluluto ng ating palaman ha. Gigisahin lang naman ito yung ating manok. At pwede din tayo ditong gumamit ng karne ng baboy. Sa ating chicken meat, yung pinaka-breast niya yung binili ko at kinuhanan ko lang ng mga buto at hiniwa ko ng pa-cubes. At gisahin lang talaga natin ito hanggang sa mag-golden brown na po yung ating manok. At saka na po natin isunod dito yung ating carrots. At gisahin lang po natin yung ating carrots at pagka mawala na yung tubig ay saka na po tayo maglagay ng 1 cup ng tubig. At saka maglagay na din tayo dito ng ating pangpalasa. At depende na sa inyo mga palangga ha, kung para sa inyo yung aking sukat ng aking asin dito, kung matabang sa inyo ay kayo nang magdagdag. At nang naluto na yung ating carrots ay isunod na natin ditong ilagay yung ating bell pepper at saka haluin lang po natin yan hanggang sa mawala na yung pinakasabaw. At pag nawala na yung sabaw ay saka na po tayo dyan maglagay ng evaporated milk. At maglagay tayo dito ng 2 tablespoon ng ating cornstarch at 2 tablespoon ng ating tubig para matunaw natin yung cornstarch. Para may kaunting lapot yung ating palaman at isunod na natin ditong ilagay yung ating cheese. At haluin lang po natin ito hanggang sa maluto natin yung cornstarch at lumapot yung ating palaman. At ito na mga palangga, okay na po ito. Napakasarap at napakabango naman yung ating palaman. Ay ilipat lang po natin sa malinis na paglalagyan. Palamigin natin ito. Pwede natin itong ilagay sa ating chiller para po lumamig. Medyo tumigas ng kaunti para hindi po tayo mahirapan sa pagpapalaman nito. At dito na po tayo sa ating dough. Ito po yung dough natin. Ito po yung dough ng ating kariman na napakalambot naman talaga. Ito po yung ating mga sangkap. Nasa ating video screen lang mga palangga. Pinaghalo-halo ko na lang para hindi na tayo matagalan sa ating video. At pagkatapos kong maihalo, ay naglagay na po ako dyan ng ating itlog, yung ating mantika, at yung ating food color na lemon yellow. Lagyan po natin ng kulay yung ating karimando at maglagay tayo dito ng 1 cup ng ating evaporated milk at maglagay tayo ng 1 cup na tubig. At pagkatapos ay tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin lagyan ng harina. Ayan, nang natunaw na po natin yung ating asukal at asin, ay maglagay na po tayo ng ating harina. Ang gamit ko dito na harina mga palangga is first class flour at all-purpose flour. Pero kung wala naman kayong first class flour, kung all-purpose na harina lahat yung ilagay ninyo dito, ay malalong sumarap mga palangga. Kung wala kang spiral mixer, wala kang dough roller, ay pwede talaga ninyo itong masahin ng manu-manu hanggang sa mapakinis mo ang iyong dough. At kailangan po ay maging pinong-pino yung dough natin para makuha po talaga natin yung lambot yung ating kariman pag naluto. Ito yung aking dough, ay idaan ko po ito sa aking dough roller. At pagkatapos ay i-cut ko lang ito ng nasa 30 to 32 grams lang po. Mga maliit lang po yung putol ko dito kasi mura lang naman yung bintahan ko dito mga palangga. Hindi tayo dito pwedeng mahal kasi nasanay po yung ating customer sa medyo mura lang po. Kaya sa pagputol ko na lang ng aking dough ako nag-adjust. Kayo mga palangga ha, depende na sa inyo kung ilang gramo yung gusto ninyong putol. Pwede nyong gawing 40 grams, 50 grams at depende na rin yan sa inyong bintahan. Pag ang inyong palaman naman na ilagay, kung marami ay magkusting kayo. Mahal na din yung bintahan kung malaki yung dough ninyo at medyo marami yung ipalaman ninyo sa loob. Ayan, pagkatapos nating putulin lahat, ay figurahin lang po natin ang pabilog at pagkatapos po nating ma-form ang pabilog, ay iris lang natin ito ng nasa 10 to 20 minutes mga palangga bago po tayo dito magpalaman. Ito na po yung ating palaman mga palangga. Ayan, ang ganda niya. Galing po sa refrigerator natin. At siguro naman po ay marunong na kayo ditong magbalot. Sa tagal pa naman natin ditong pag-demo ng ating
palaman or pagbalot na kailangan po ay sirang-sirado lang po talaga yung mga pinagdugtungan para po yung ating palaman ay hindi lalabas pag tayo'y nagluto na dito o tayo'y nagprito na. Ay kailangan po ay siguraduhin lang po talaga natin na sirado talaga yung dough natin para hindi makalabas yung ating palaman pag nagluto tayo dito. Ayan po, yung aking palaman na ito mga palangga ay kinulang po ako dito ng kaunti. Nagluto ako ulit ng palaman ng kaunti lang naman. Ito po yung ating gagamitin, ito po yung breadcrumbs. At magbati lang po tayo dito ng itlog. Ayan po, batihin lang po natin yan ng maigi para marami po tayong mapagamitan. At saka ipalubog na po natin dito yung ating dough. At saka po isalansa na po natin. Itong mga palangga ay i-bake ko po ito. Lulutuin ko po ito sa aking electric oven. At pagkatapos ay idiin lang natin ng kaunti para hindi maging bilog na bilog talaga yung ating kariman. At yung ating breadcrumbs ay kapit na kapit din pag idiin lang natin ito ng kaunti. At ito ay ating ipiprito ito. At i-rest lang natin ito ng nasa 2 oras hanggang 3 oras bago natin ito lutuin. At huwag nyo lang masyadong palsahin yung ating dough para hindi lang mahangin yung loob. Ayan, pagkalipas po ng 2 oras at 20 minutos ay medyo malaki na yung aking dough. Ito po yung ating baking time sa ating video screen pag lulutuin po ninyo sa inyong oven. At pag sa prito naman po ay kailangan ay mainit na mainit talaga yung ating mantika bago natin ilagay yung ating dough. At pahinaan natin yung ating apoy, yung ating kalan para po hindi maging malasado yung loob at hindi biglaan sa pagluto para hindi mangungulubot yung ating kariman. Bulo-baliktarin nyo lang hanggang sa mag golden brown. Ang kailangan talaga dito yung init ng ating kalan ay katamtaman lamang, hindi po masyadong malakas. Ayan ang mga palangga, ito po yung ating pinirito. Napakalbango naman at talagang napakasarap. Crispy po yung kanyang labas, yung kanyang breadcrumbs. Ang sarap talaga mga palangga lalo na pag mainit. Ito po yung niluto natin sa ating electric oven. Napakalambot naman talaga mga palangga yung ating dough at napakasarap ng ating palaman. Kaya ano pang hinihintay mo? Gawin mo na itong pangnegosyo. Talagang masarap po at napakalambot talaga yung ating dough. Sana may natutunan at sana ay mapagkakakitaan po ninyo ito. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat mga palangga, mga kapatid. Sa uulitin. Bye-bye.